Bumangon lang ang lalaki, gustong manood ng TV, ngunit walang signal. Biglang isang sirena ng pulisya ang tumunog sa labas ng bintana. Nakita niya lang ang mga taong nagtatakbo sa paligid. Dumiretso ang helikopter patungo sa gusali. Natatakot ang lalaki. Biglang pumasok ang isang kapitbahay. May sugat siya sa leeg. Napakasakit kaya napasigaw siya at sumugod sa banyo. Napagtanto ng lalaki na may isang bagay na masama. Kumuha siya ng kutsilyo at handa nang ipagtanggol ang sarili. Sinasabing ang isang nakamamatay na virus ay kumakalat ng napakabilis. Ang mga mata ng taong nahawa ay unti-unting nabubulok. Sa oras na ito, ang kanyang kapitbahay ay lumabas sa banyo at nagsimulang magbago. Pinalayas siya ng lalaki gamit ang isang kutsilyo. Duguan ng eksena sa labas. Ang pangalan ng tao ay Tyler. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanyang pamilya pagkatapos ng sakuna. Nakatanggap lamang ng ilang mga text message. Sinabi sa kanya ng kanyang pamilya na subukang mabuhay. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Pinahinto ng lungsod ang tubig at kuryente. Naubos na bala at pagkain ni Tyler. At umuusok pa rin ang usok sa labas. Akala niya ay ligtas siya kung magtago siya sa bahay. Sa hindi inaasahang may nangyari ulit na kaayla hilakbot. Isang zombie ang dumaan mula sa kisame ng banyo. Ginamit ni Tyler ang isang baseball bat laban dito. Pagkatapos ay mabilis na isara ang butas gamit ang isang surfboard. Sa wakas ay natawagan ni Tyler sa telepono ang kanyang mga magulang. Lumabas na ang kanyang kapatid na babae ay tumakas sa isang ligtas na lugar. Ngunit ang kanyang mga magulang ay natrap sa opisina. Bago sila matapos mag-usap, mayroong isang hiyawan ng panginginig sa takot pagkatapos ng pag-uusap. Posibleng mayroong nangyaring mali sa kanyang mga magulang. Nakahiga si Tyler sa sofa. Sa wakas isang umaga nagising siya na may hangover. Ganap na desperado at handa ng huminto. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang isang babaeng kulay ginto ang buhok na naglalakad sa may bintana. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita si Tyler ng isang normal na nabubuhay na tao. Buti na lang at nahulog ulit siya habang nahihirapan. Hindi na siya makapaghintay na sumugod sa bintana. Nag-uusap sila sa pagitan ng bintana. Tanungin ng bawat isa tungkol sa sitwasyon. Ang pangalan ng batang babae ay Eva. Matagal na siyang nabuhay mag-isa. Habang ang dalawa ay lubos na nakikipag-usap, nagmamadali niyang isinara ang mga kortina. Pagdating ng gabi, may malakas na ulan sa labas ng bintana at naligo habang nakatayo sa balkonahe. Sa wakas ay hindi na kailangang salubungin ang batang babae sa bintana. Gumawa siya ng isang simpleng lubad. Binigyan niya ang dalaga ng ilang mga gamit. Biglang may isang zombie na tila nabibitin. Humawak ito sa bakod at umakyat papunta kay Eve. Binato ni Tyler ang zombie. Matagumpay na naakit ang pansin ng mga zombie. Ngunit may mga zombie sa labas ng pinto niya. Pumasok siya sa bahay upang labanan ang mga zombie sa labas ng pintuan. Ngunit may zombie sa balkonahe. Ang zombie ay gustong pumasok sa kwarto. Itinaas ng Tyler ang baseball bat at pinalo ang zombie. Gusto niyang puntahan si Eve. Napagtanto niya na hindi niya pwedeng hintayin ang kamatayan. Plano niyang makilala si Eve. At ang unang hakbang ay upang lumabas at maghanap para sa mga supply. Kinuha niya ang mga susi sa bahay ng kapitbahay na namatay sa koridor. Natagpuan niya ang kama ng kapitbahay na may patay. Pagkatapos niya masigurado na walang tao, nagsimula na siyang maghanap ng mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang. May natagpuan siyang lubad sa ilalim ng kama, nang siya ay pumunta upang kunin ang lubad. Nakita niya ang isang paa palabas. Ito ang kapitbahay niyang zombie. Ginamit ang martilyo at lumaban. Matagumpay niya itong napatay at nakatakas siya pauwi. Nagsimula na siyang mag-check ng mga gamit. Nakahanap ng dalawang walkie-talkie. Mabilis niyang ikinabat ang mga sheet at kortina, at ginamit ito pababa. Nakatakas ang pangkat ng mga zombie. Binato niya ang walkie-talkie sa kwarto ni Eve. Kinabukasan ng dalawang kabataan na ito, ay nagtagumpay sa pakikipag-usap ng bawat isa. Matagal na nilang hindi naririnig ang boses ng isang buhay na tao. Si Tyler ay patuloy na naghahanap ng mga gamit. Matagumpay na nakapasok sa isang bahay. Pagkatapos niyang mag-check, walang mga bakas ng mga zombie na darating. Naglakad siya papunta sa cabinet. Nakita doon ay puno ng pagkain. Sobrang excited si Tyler. Mabilis niyang sinabi kay Eve ang magandang balita. Ngunit maya-maya lang ay natuklasan niyang may mali. Malinis na bahay na may maraming supply. Dapat may iba pang nakaligtas sa bahay na ito. Nais niyang lumikas kaagad. Isang matandang lalaki ang may hawak na sandata. Paulit-ulit ay pinaliwanag ni Tyler na hindi siya nahawahan. Ibinaba ng matanda ang kanyang sandata sa oras na ito. Inaangkin ng matandang lalaki na natagpuan niya ang lugar na ito nang nag-iisa ilang linggo na ang nakakaraan. Ang may-ari ng bahay ay nagpakamatay. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinalad na manirahan. Hinayaan niya si Tyler na magdala ng mas maraming pagkain. Gayunpaman, pagkuha ni Tyler sa mga pagkain, hinaampas siya sa ulo ng matanda. Nalaman niyang nasa tabi siya ng mga zombie. Ang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa mga lubad. Ang matanda ay humuhili ng tao, upang pakinin ang kanyang nahawa ang asawa. Biglang nagmula ang boses ni Eve mula sa walkie-talkie. Nagpunta ang matanda upang suriin kaagad ang sitwasyon. Ginamit ni Tyler ang lahat ng kanyang lakas upang magpumilit ng husto. Sa wakas ay naputol ang lubad. Sumugod din bigla ang matanda. Tumayo si Tyler at tinulak ang matanda sa kama. Ang matandang mag-asawa ay mall nagkasama. Sinabi ni Eve sa walkie-talkie. Pumasok na ang zombie sa kanyang bahay. Magiging bayani ako upang maligtas ang magandang dalaga. Huli na upang magdala ng pagkain. Sumugod si Tyler sa pintuan. Pag-iwas sa mga zombie pabalik sa kanyang tahanan. Hindi nagatubili si Tyler. Nang siya ay makababa sa lupa, dumating ang pangkat ng mga zombie. Kinuha niya ang baril at pinatay ang zombie. Inilapag din ni Eve ang mga kortina. Upang ang Tyler ay maaaring umakyat. Sa sandaling ito, umakyat din ang zombie. Putulin ang kortina gamit ang isang kutsilyo. Hinimok ni Tyler si Eve na tumalon pababa. Bagaman kinakabahan at takot si Eve.
Matagumpay na nakatakas si Eve mula sa panganib. Ang dalawang kaibigan na nasa pagkabalisa ay sa wakas ay nagkakilala na. Matapos magbigay sa bawat isa ng isang nakasisiglang yakap, sila ay umalis upang makipagsapalaran ng magkasama, ngunit nang buksan niya ang pintuan ng koridor ng ibabang palapag, sumugod ang isang zombie. Nahulog sa hagdan kasama ang zombie. Sa kabutihang palad, kinuha ni Eve ang martilyo at dinurog ang ulo nito. Dalawa silang dumaan sa maraming mga antas ng paghihirap. Binuksan lang ni Eve ang pinto at nagtago. Sa sandaling ito isang aksidente ang nangyari. Ang batang babae ay nakaupo sa lupa dahil sa takot. Lumabas si Tyler na may dugo sa buong katawan. Inabot niya sa batang babae ang isang kahoy. Ilayo siya sa sarili niya, pagkatapos ay tumayo sa balkonahe habang naghuhubad. Kung siya ay nakagat tatalon siya mula rito, upang wakasan ang kanyang buhay, buti na lang at wala namang galos. Ang dugo sa mga damit ay nagmula lamang sa mga zombie. Sumugod sila at inilagay ang ref sa may pintuan. Ang katapusan ng mundo ay nagpapatuloy pa rin sa labas ng bintana, ngunit sa pagkakataong ito ay sama-sama silang lalaban.